Pilipinas. Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, August 1, 2026. At syempre tumutok na sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. At syempre ito nga ho, Agosto na. Welcome August. At syempre ang dami pa rin ho nangyayari sa ating bansa. Kahapon lamang pansamantalang pinalaya itong si former Senator Bong Revilla matapos ho maghain ng 1 milyong pisong piyansa o bail para ho doon sa kanyang malversation charges. So doon ho sa Bulacan Flood Control Project ho iyan. So nakalaya ho siya pansamantala kahapon. At syempre aabangan din ho natin kasi ho yung ibang mga key political figures na nakulong ay meron din hong mga petition for bail, no? Katulad na nga lang ho nito ni Senator Jinggoy Estrada at syempre ito din hong si Senator Rodante Marcoleta. So titingnan ho natin kung ito bang mga bail petitions ho nila ay maaprobahan ho ng korte. Although kasi ho ito si Senator Bong Revilla, malversation ho ang kaso niya. Itong dalawa naman ho ay plunder, no, kung di ako nagkakamali. So titingnan ho natin yan sa mga susunod na araw. At syempre ang pag-uusapan ho natin maya-maya lamang itong ang BIR ho, yung mga bangko at yung AMLC ay isinumite na ho yung mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. So ito ho, pagkatapos ng aprobahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So titingnan ho natin yan kung isa sa publiko nga ba ito dito sa impeachment court. Kasi iba pa ho yung pagsasabina, yung sinabi lang ho na isumite itong mga records na ito. Iba pa ho ito doon sa sa publiko ho nito kung sakasakali. At iba pa rin ho ito kung sakaling gagamitin nga ba ito bilang ebidensya doon sa Senate Impeachment Court. At syempre, kaugnay pa nga rin ho yan yung sinasabing unexplained wealth, no? Di umano ni Vice President Sara Duterte. So maya-maya pag-uusapan ho natin yan, makakasama ho natin na yung spokesperson ng prosecution panel, si Attorney Benjamin Tolosa Jr. So maya-maya lamang ho yan, abangan nyo ho. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito, paano ho makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment sa ng inyong mga katanungan at komento sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas.
Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, isinumite na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasseh Carpio matapos itong aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandaan na naghain ng subpoena ang Senate Impeachment Court sa iba't ibang bangko at ahensya ng gobyerno para ilabas ang financial records ni Duterte at ng kanyang asawa. Kaugnay sa alegasyon ng di umanong hindi maipaliwanag na yaman ng Vice-Presidente. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat bang isapubliko ang tax records ni Vice President Sara Duterte? Dapat bang isapubliko ang tax records ni Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang spokesperson ng prosecution panel na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Good morning, Attorney Tolosa. Welcome sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Good morning, Attorney Danny. At good morning din sa lahat ng mga tiga-pakinig at tiga-subaybay ngayong araw. Yes, good morning, Attorney Jay. Ito ho, no, first things first, no. Ano ho yung reaction ho ng prosecution panel finally inapprove ho ni Pangulong BBM itong pagbubukas niya ho nitong tax records ho ni Vice President Sara Duterte? Okay, well, of course, kinakatuwa ho natin ito, no? Sabi nga ho ng palace spokesperson, si Attorney Claire Castro, sabi niya, tinanong siya ano yung reason. Ito ay para sa katotohanan. So the president clearly heeded the call, no, of the public who it's clear already everyone wants to see what's in this very important financial document. So tutuwa ho tayo dyan dahil importante yan, no, para makita natin, no, yung complete picture dito sa financial standing ng Vice Presidente, no, dahil yan ang pag-uusapan at kailangan tuntunin, no, pagdating sa article on unexplained wealth. Alright, sir. Pero 'di ba iba pa ho yung pagsasabina ho nitong tax records, financial records. Then magiging actual evidence ho ito. Ano ho sa tingin niyo? Ano ho yung magiging strategy niyo ho para ho talaga ito yung magamit na ebidensya dito sa trial ho? Well, that's correct, no? It's still positive step towards transparency, no? Yung fact lang na nasa unang-una pumayag ang impeachment court na isabina itong mga BIR, AMLAC, and bank records na to, no? Tapos ngayon, nasa pangangalaga na sila, no, ng impeachment court's clerk of court, no? So sa susunod na hakbang na to, ang gagawin namin, pag nandiyan na tayo sa article on unexplained wealth, magpipresenta tayo ng mga testigo, no, kung sino ang mga mag-identify nitong mga financial records na to, no, sa paglilitis. So sisiguraduhin namin na hindi lang ma-identify ito lahat na to. Well, unang-una, napakarami, lalo na yung bank records, no? But dapat it should be done in a way na madaling maintindihan, no, masundan ng mga kababayan natin. So now, after we have a witness, identify them in court, diba? And explain their significance, we will then formally offer them in evidence. So we expect at that point, no, that the defense will try again to block this evidence, these documents from being admitted into evidence by the court. No, klaro naman yan ang strategy nila from the start. No, but handa naman tayo dyan dahil naniniwala tayo na meron tayong malakas na legal basis para tanggapin to ng court. At narinig naman din natin dyan, no, during the oral arguments, no, which are articulated by Kong Shell Joc, no, na itong paggamit ng mga ebidensya na to sa paglilitis na to, this is supported by the Constitution, the specific laws governing these financial documents, even jurisprudence. So, but at the end of the day, ayaw natin pangunahan, no, dahil ang impeachment court naman ang magdi-decision dyan. Sabi nga nila, to make matters very clear, at this point, pagsabina pala ng documents, pagkuha pala ng documents, hindi pa admitted into evidence. So, sila naman ho magdi-decision dyan. Well, ano hong reaction nyo going to the defense side? No? Sinasabi, continuing allegation pa rin na phishing expedition ho itong financial records at tax records. Ano hong reaction nyo ho dito?
Well, as explained also by Kong Jel Joc no, during those oral arguments, malinaw na walang basehan yung ganong klaseng allegation na fishing expedition. No? So, for the appreciation no, of the public who's listening right now, pag sinabi ko kasing fishing expedition, ibig sabihin, ang isang partido, sumusubok lang no na baka kapag pinabuksan for example sa isang korte ang bank account no nung kabilang partido, baka meron silang makuhang impormasyon no na magagamit nila against that other party. Clearly hindi ho yun applicable dito dahil lahat itong bank documents no na pinasabpina natin at agreement ng court no, hindi to hula-hula no, may specific purpose bakit ito mismo ang ating pinasabpina dahil babalikan ho natin yung kaganapan dun sa House of Representatives Committee on Justice kung saan umupo no, doon ang AMLAC Executive Director, nagpakita ko siya doon nung mga suspicious transactions reports and covert transactions reports kung saan pinakita ng mga dokumento na to merong financial transaction ng Vice Presidente at sa kanyang asawa no na amounting to 6.7 billion pesos no at naka-identify sa reports na to yung details ng mga bangko na ginamit para dito sa financial transactions na to. So naka-identify na ho doon anong account number, saang branch, no? Anong bangko. So yan ho mismo ang mga pinasabpina natin. Sa makatuwid, hindi tayo ho nang huhula dito na baka may makita tayo. May sapat tayong basehan itong AMLAC reports ho na ito. Alright, malinaw ho yan na talagang may naging basehan nga ho no, para dito sa mga dokumento hong ito. Ito ho ba would you manifest ho na dito sa Senate Impeachment Court na i-open ho ito sa publiko, itong mga tax records ho ni Vice President Sara Duterte? Well, definitely ho, no? And we think when we ask a witness to identify them in open court, then makikita talaga yan ng mga kababayan natin. No? Talagang sisiguraduhin natin yung gagamitin ho nating mga witnesses para identify ito. Yun nga, no? Mapaliwanag ng mabuti. Ano ba yung mga importanteng detalye na nandito sa mga tax records na to, AMLAC records na to, bank records na to, no? At ano ang kaugnayan nito doon sa usapin ng unexplained wealth. Lalo na itong mga boxes na to, nakita naman natin ng mga bank records, napakadami ho no, nung sinumite. So far na natatanggap talagang kahon-kahon no, ang natanggap na ng impeachment court. So kaya mabuti na din ho na inagahan natin yung pagsabpina sa documents na yan kahit wala pa tayo sa unexplained wealth, no? Nandun pa lang tayo sa grave threats dahil inaasahan natin na talagang madami ito dahil pinag-uusapan natin dito more than 100 bank accounts, no? So kakain ho talaga ng oras yan. So minadali natin yon para hindi ho maantala yung paglilitis. Alright, ito naman ho, going to Senator Pia Cayetano, no, hinainan ho siya ng ethics complaint dahil nga ho doon sa spliced video na pinost ho niya doon sa kanyang Facebook account. So, kayo ho ba, meron mo bang moves ang prosecution para maipa-inhibit ho siya kung sakasakali dito sa impeachment trial? Possible ho ba yun? Well, unang-una, no, talagang ang kolektibong opinion ho ng panel of prosecutors na itong nangyaring pag-post nito, no, napakaseryosong bagay, no? Ito ay nakakabahala, no? Dahil nga makikita natin doon na edit yung portion ng oral arguments kung saan mukhang pinapalabas na sinasabi ni Kong Sheljoc, no? Na nagbabaka sakali lang ang prosekusyon no sa pagsabina ng documents na to no which we've just discussed hindi ho yun ang nangyari, hindi yun ang posisyon ng prosecution. Ang mas masama pa ho dito o mas nakakabahala, merong text overlay sa post na to no nakalagay ho dun sa text nagbabaka sakali question nag-aakusa ng walang ebidensya. So kaya ho problematic itong post na to dahil pwede ho nitong bigyan ng impresyon yung mga kababayan natin na merong membro ng impeachment court na hindi na ho siya patas, no? Hindi na impartial, na mukhang kinikilingan na partido. At bukod dyan, mukhang nagkaroon na ng prejudgment, no? In other words, hindi pa tapos ang paglilitis, nandito pa lang tayo sa punto na naglalapag ng ebidensya ang prosecution pero mukhang meron ng paghuhusga na walang ebidensya ang prosecution. So nakakatakot ito dahil it may give the public the impression
that they're members of the Senate Impeachment Court who are not able or not capable of participating in these proceedings in a fair and unbiased manner, no? So mahirap po 'yan dahil ma-erode yung trust nila, no, sa impeachment court. So but just the same, no, kahit po nakita namin na dapat po itong sana ho, no, hindi maulit, no, dahil talagang meron ho yung serious negative effects, no. Pero for now, we're not asking for the recusal, no, or inhibition of any senator judge dahil well, we want to give them benefit of the doubt and hindi pa naman ho natin na ririnig kung ano ho ang explanation paukol na dyan, no? And I'm sure at some point magkakaroon ho yun ng explanation dahil nakita naman natin ang public, no, talagang meron hong malaking concern dito na nagtatanong ano ho bang nangyari. So sa tingin namin posible kasing may explanation dyan, baka it was a clerical error in the part of an administrative staff who's controlling the social media. Hintayin ho natin, no, dahil sa tingin naman namin hindi naman siguro sasadyain ng kahit sinong senator judge, no, na i-violate yung oath when they took the oath that they took, no, when they became senator judges, pati yung obligations of impartiality, neutrality, no. So hintayin mo natin kung ano ho ang magiging paliwanag ko sa bagay niyan. Alright, malinaw ho yan. Wala pa naman hong parang petisyon para ma-inhibit itong si Senator Pia Cayetano. Ito ho, Attorney Jay, no, pinasabpinan niyo rin ho yung mga COA auditors para naman ho doon sa artikulo doon sa confidential funds. So tama ho ba? Ito ba next week ho ba sila haharap? At ano ho bang aasahan ng taong bayan dito sa mga testimonya ho nila? Yes, that's correct, no. So kung ang unang mga testigo natin, no, sa nakaraan na linggo, itong mga career land bank managers, ang naging testimonya nila is pinatunayan nila na itong funds, no, na hiningi ng dalawang opisina ng Vice Presidente, ang Office of the Vice President and Department of Education, ito ay actually na natanggap, no, ng mga tao na dinesignate ng opisina na to. Kinuha nila yung cold cash, itong bulto-bultong pera na to, no, amounting to 125 million single transaction na happened 4 quarters for the Office of the Vice President. Sa DepEd naman, 37.5 million bawat withdrawal, nangyari din several times. So ngayon, pupunta naman ho tayo dito sa after nakuha yung pera, no, ang susunod is ano ba yung dineklara nitong mga offices na ito, no, kung saan daw nila ginamit ito, no, at papaliwanag nitong mga COA representatives ano ba yung specific na rules sa lutuntunin, no, na that governs the use and liquidation of confidential funds. Kasi meron hong mga specific na purposes lang yan kung saan sila pwedeng gamitin, no. Meron ding prosesong dapat sundan kung paano mo na siya i-liquidate, no, dahil ang confidential funds well, confidential ang paggamit pero hindi confidential dapat, no, ang pag-liquidate diyan, no. So or ang accountability diyan hindi yan confidential. So yan ho ang magiging papel naman ng mga representatives from COA. Alright, nakita nga ho natin talaga yung sa mga land bank representatives and hindi ho talaga nag-cross na itong defense, no? So aminado silang talagang meron hong natanggap na ganung klaseng pera itong office ni Vice President Sara Duterte. Ito, panghuli na lamang ho, Attorney Jay, no? Ano ho yung mensahe ninyo sa publiko na patuloy hong sumusubaybay dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? So pakiusap po namin, no, tulad ng lagi ho namin pinapakiusap sa mga kababayan natin, no, wag ho tayong magsawa at mapagod, no, na sundan ng mabuti itong paglilitis na to. Dahil lang mahirap ho, no, merong mga nakikita tayong seryosong attempts, no, na magkaroon ng misinformation and disinformation campaign, no, para malinlang yung mga kababayan natin, no, they will splice some portions of the hearing para palabasin na iba yung nangyayari, no, doon sa paglilitis compared to kung napanood natin yung buong paglilitis, alam natin kaagad kung ano yung tama, ano yung totoo, no, at meron ding attempts na i-convince yung mga tao na huwag nang manood, no. Kung baga para magsawa na, magkaroon ng impeachment fatigue or isipin
hindi naman dapat maging interesado dito sa paglilitis na 'to. Yan ho yung delikado din ho niyan. So lagi ho namin inaanyayahan mga kababayan natin, sundan ho natin 'tong mabuti para hindi ho tayo maligaw, 'no? At the end of the day, importante pakinggan natin, suriin natin yung ebidensya. To be fair, hindi lang ng prosecution, pati din ng depensa. Kung meron man silang mailalatag na ebidensya, pakinggan ho natin mabuti yan. Pagkatapos natin makita lahat ng ebidensya, doon ho tayo magbuo ng opinyon at paghuhusga kung karapat-dapat pa bang manatili sa pwesto ang Vice Presidente. Ayan ho, tututukan ho natin itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Benjamin Toliosa. Maraming salamat din ho, Attorney. Maraming salamat sa pagkakataon. Si Attorney Benjamin Toliosa Jr., spokesperson ng prosecution panel. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ito. Mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ni numan nang walang pahintulot o di kaya naman gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan, kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. At syempre, wag na ho nating patagalin pa, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, happy viewing ho muna sa mga nanonood sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho Usaping Legal Facebook page at syempre Radyo Pilipinas Facebook page. Nandito na ho si Quincy Joel Kahilig, Robert Garcia, Shane Ruado, Roderick Mangale, Toshiro Kato, Fatima Muniz, Patricia Barbosa, Jovi Muniz at si Jassy Tan. At syempre maraming salamat ho sa lahat ng mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho na nag-share ng ating mga videos. Radyo Pilipinas Palawan, Radyo Pilipinas Bontoc, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre lahat po ng Radyo Pilipinas stations nationwide. Ito, first question natin galing kay Marcelino Rodriguez. Good AM, Attorney. Binding ba yung deed of donation kahit may 3 anak siya? Dinonate niya ang mana niyang lupa sa kapatid niya. Dinonate. Ayan ho. Yung mga ganito ho, binding naman ho itong mga ganito, no? Yung deed of donation. So ang sinasabi ho kasi nung nag-message ho sa atin ay sila yung asawa niya, no? Mukhang asawa ho niya ito. Yung asawa ho niya nakamana ng lupa, no? Mula sa kanilang magulang.
Tapos ang ginawa ho niya ay dinonate ho niya sa kanyang kapatid. Ngayon, valid daw ho ba yung deed of donation? Meron ho siyang 3 anak. So ibig sabihin ho niya, hindi ho ba nawawalan ng karapatan yung 3 anak niya doon sa mana, no? Na sinasabi hong nakuha din ng kanilang ama. So ganito ho, binding naman ho yung ganitong mga deed of donation. No? Kasi ho, kung titingnan ho natin, yung donasyon ho na yan, kapag ho ay, yung mana ho, unahin ho natin yung mana. Yung mana ho yan, kapag natanggap ho iyan ng isang tao, ay maaari ho niyang hindi iyan tanggapin. So ganun ho yan, maaari ho hindi tanggapin yung mana. Kung meron ho siyang sapat na dahilan para hindi ho tanggapin ng mana, ay pwede ho niyang gawin ho yun. At mukhang ganito ho yung ginawa doon sa ginawa ho nung kanyang asawa. Sa halip ho na tanggapin yung mana, ang ginawa ho is dinonate na lang doon sa kapatid. Yung share ho niya doon sa lupa. So valid naman ho yun. May mga ganun hong gumagawa ho talaga na minsan ho ay hindi ho tinatanggap talaga yung mana o yung lupain at idinodonate na lamang yung kanilang share doon sa kanilang mga kapatid o ibang mga kamag-anak. So valid naman ho yun, yung ganun, no? Kailangan lamang ho syempre ay valid ho yung deed of donation na ginawa, no? Valid ho yung deed of donation na ginawa papunta doon sa kanyang kapatid at syempre kailangan din ho magbayad ng mga donors tax ho yan. Dapat ho yan ay nasa public instrument para ho masabi talaga na valid ho talaga itong deed of donation ho na ito. So doon naman ho sa mga anak ho niya, yung mana ho ay sa kanilang mga magulang or sa kanyang magulang, sa kanilang tatay, sa kanilang ama nga ho, no? So habang hong yung lupa ho na ito or sabihin na ho natin lahat ho ng pagmamay-ari ng inyong mga magulang ay ayan ho, ay expectancy lamang ho yan na sa inyong mapupunta kapag ho sumakabilang buhay na ang inyong magulang. At hanggang doon ho, hanggang wala ho nangyayari sa inyong mga magulang, ay sila ho ang may-ari ho niyaan. So sila ho ang owner. At yun nga ho, owner at possessor ho ng mga lupa, ng kanilang mga ari-arian. So ibig sabihin ho, meron ho silang lahat ng attributes of ownership, lahat ho ng karapatan sa pagmamay-ari noong lupa o yung mga ari-arian ho nila. So kahit ho sabihin ho ninyo ay ako naman ay tagapagmana ho niyan ganito, ganyan, etc. ay hindi nyo humaaring sabihin ho yun kasi nga yung inyong right ay expectancy lamang ho, no? So meron ho kayong karapatan, no? Pero ito ho ay expected pa lamang ho dahil ho kayo yung anak o kayo yung tagapagmana. Pero ho sa kasalukuyan, hanggat hindi ho namamatay ang inyong mga magulang, yung pagmamay-ari ho nila ay kanila. So meron ho silang karapatan na gawin kung ano ang gusto nilang gawin doon sa kanilang mga ari-arian kasama na ho yung lupa at yung pera. So ayan ho. Yan ho ay nasa karapatan ho nila na gawin. At syempre ang maano lang ho natin, kung ano ho yung talagang actual na mamamana ho ninyo, ay doon lamang ho kayo may karapatan. So yun, although meron ho mga sinasabi ang ating civil code na halimbawa ho syempre kapag ho meron talagang bad faith na talagang evident nga ho, halimbawa yung mana, yung pera ay talagang inuubos, pinapamigay, ay dinadaan ho sa pagsusugal, ay ayan ho, minsan ho may mga ganyang mga provision ho sa civil code na pwede naman ho gumawa ng paraan yung mga tagapagmana para ho maitigil nga itong pagawaldas o di kaya itong pagtatapon ng pera ng kanilang mga magulang. So may mga ganong kaso nga ho, pero as a general rule, ito ho yung sa mana ho natin, expectancy lamang ho, no, yung right nga nung mga tagapagmana. At habang namabuhay ho yung mga magulang, sila ho ang may karapatan dito sa kanilang mga ari-arian at kung ano hong gusto nilang gawin dito, ay sila ho ang may karapatan. So kaya kung tinatanong ho niya kung valid ba yung deed of donation kahit ho may tatlo pa silang mga anak na posibleng dapat magmana ng lupain ho na iyon, ay valid ho iyon. Basta ho ito ay dumaan naman ho doon sa mga tamang dokumento, doon sa deed of donation, nagbayad ho ng tax at syempre nasa public instrument naman ho itong deed of donation ho na ito. Ito, question naman from Soledad San Andres. Attorney, tanong ko lang po, live-in po ng 13 years, may 2 anak, 6 and 11 years old.
Nagtiwala na magtatrabaho lang po siya, pati mga anak ko umasa sa kanya na umuwi siya. Pero one time po, tinawagan siya ng anak kong panganay dahil hinihingi po sana ng baon. Bata po ang sumagot. Sabi ng bata, ang nanay daw niya ang jowa ng ka-live-in ko. Ibig sabihin, niloloko po kami nang di ko alam, pati mga bata sumama ang loob. Akala ko po magtatrabaho lang siya. Ano po ang dapat pwedeng ireklamo sa kanya kasi panganay ko po apektado. Galit sa ginawa niya. Sabi nga po ng anak ko, papakulong daw niya ang papa niya, pero sabi ng vowsy wala pa siya sa tamang edad. Ayan ho, nakakalungkot naman ho itong nangyari ho ito. Yung niyang ka-live-in partner ay isang araw ho ay akala ho niya magtatrabaho lang, no, sa malayong lugar ho ito magtatrabaho lamang, pero nung tinawagan ng kanyang anak ay may sumagot na ho ibang bata at sinasabing sila din ho yung pamilya nung kanyang tatay. So ano ho yung dapat ho nilang gawin at pwede ho ba silang magreklamo ho dito? So yun ho, dito ho kasi magka-live-in partner lamang ho sila, no? So pagka ganyan ho, ibig sabihin ho, kung magka-live-in partner lamang ho kayo, hindi ho kayo pwedeng magkaso ng kasong concubinage doon sa inyong asawa. So kung concubinage ho kasi kapag ho ang inyong asawang lalaki ay may ibinahay ho, no? May ibinahay ho na ibang babae, no? Nakiapid ho sa ibang babae under scandalous circumstances. Ayan ho, itinira ho sa inyong bahay o di kaya sa inyong conjugal dwelling o sa ibang bahay ho. Under scandalous circumstances, maaari nyo ho yung kasuhan ng concubinage. Pero sa kaso hong ito, since mag-live-in partner lamang ho sila, hindi ho sila legal na mag-asawa, hindi ho sila kasal, ay hindi nyo ho sila maaring idemanda yung asawa ninyo at yung kabit ho ninyo ng kasong concubinage. So ayan ho, hindi nyo ho sila pwedeng idemanda kasi nga ho, hindi nga ho kayo kasal. Pero pwede nyo hong idemanda ho sa kanya ay paglabag ho sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Their Children Law, Anti-Vowsy Law. Ito nga ho yung sinasabi ng kanyang anak, no? Bilang partner nga ho o asawa o live-in partner nung lalaki ay maaari kayong magdemand ng Anti-Vowsy Law, no? Kapag ho kayo ay na-violate nga ho, syempre. At ang inyong mga anak din kasama na rin ho kung meron kayong physical abuse, sexual abuse, etc. O di kaya emotional abuse. Ayan ho, dahil ho dun sa mga pambababae, kinatigan na ho yan ng Korte Suprema, yung emotional abuse, pwede ho yan. At syempre, meron din ho sa ating anti-vowsy law, yung tinatawag ho nating economic abuse. So kapag ho kayo ay hindi ho binibigyan ng sustento, yung anak ho ninyo hindi ho binibigyan ng sustento, o di kaya naman ho, yung nga inyong asawa ayaw ho kayong pagtrabahuhin kahit legal naman ho ang inyong trabaho, ay ayan ho, tinatawag ho natin yan na economic abuse. So kapag yung ko ay may ganung mga abuso, verbal, sexual, physical, emotional, ito economic abuse, maaari ho kayong magdemanda sa ating anti-vowsy law. At ang kagandahan ho nito, kahit ho hindi ho kayo mag-asawa, kahit mag-live-in partner lamang ho kayo, ay maaari ho kayong magdemanda. Basta ho kayo ay merong sexual o dating relationship. So kayo ho ay magkasintahan, magka-live-in partner, ayan ho, dito nga ho, may mga anak pa ho eh. So maaari ho kayong magdemanda sa ating anti-vowsy law para ho doon sa inyong pang-aabuso na sinapit. So ayan ho, at yung anak ho ninyo, in behalf po doon sa inyong minor na child, no, maaari din ho kayong mag-petition for support. So basta ho ang inyong anak naman ay kinikilala ho nung inyong asawa, ay maaari ho kayong magpetisyon sa ating family court for support. Petition for support, no? Para ho siguraduhin na mayroon kong matatanggap na sustento, buwan ng sustento, ang inyong mga anak. So ayan ho, sana ho ay magkaayos po kayo ng inyong live-in partner, maayos nyo ho itong guluho na ito, at kahit na lamang ho para dun sa mga bata, para kung makatanggap ho sila ng suporta habang ho sila ay maliit pa at nag-aaral pa. Tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, sumagot ho kayo sa ating tanong sa bayan na ngayong Sabado, dapat bang isapubliko ang tax records ni Vice President Sara Duterte? Babasahin ho natin ang inyong mga komento sa pagbabalik ng Usaping Legal.
Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin natin ang mga nanonood sa ating Facebook live stream. Nandito na ho si Espinia Nympha, Michelle Ritual Banyares, Mylene Sir Viltilio, Leo Austria at Serafin Punong Bayan Jr. At syempre nandito na rin ho si Jovi Muniz watching from Chicago, USA. Hello Tita Jovi, kamusta ho kayo dyan? At syempre, from Leo Austria, ito, nag-comment ho sa ating live stream. Good morning, Attorney Danny. May fixed rate ba ang service charge ng mga restaurant? Ito, sa pagkakaalam ho, wala ako namang fixed rate, no? Yung service charge ng mga restaurant. Depende ho yan doon sa restaurant. So, ayan ho. Depende ho yan. Minsan 5%, minsan malaki 10%, 6%, di ba? Pero yun ho, wala naman hong fixed rate yung mga service charge sa aking pagkakaalam. Pero itong service charge ho na ito, dapat ho, ito ho ay ipinapamahagi din doon sa empleyado ng restaurant. So, ayan ho, dapat ho, yung service charge naman ho, ay para ho ito doon sa mga empleyado, doon ho sa mga nagsisilbi sa restaurant. Yung mga waiter, waitress, yung mga chef po, ayan ho, yung lahat ho ng mga nagpapatakbo doon sa restaurant, dapat ho, ibinabahagi nyo ho yung service charge ho dito sa inyong mga empleyado. At syempre, magbasa lamang ho tayo ng ilan sa inyong mga komento dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang dapat hubang isapubliko ang tax records ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, magbasa ho tayo ng ito, coming from cellphone number ending in 3358. Ito, suki na ho natin ito. Dapat may paninindigan sa bubuksan na tax, salin at bank account ni VP Sara at kanyang asawa si Attorney Mans Carpio sa article number 1. And ho, coming from cellphone number ending in 3358, happy viewing ho sa inyo. At ayun nga ho, sinabi nga ho ni Attorney Toliosa kanina, syempre, at sabi din ho ni Senator Chis Escudero, syempre, iba ho yung pagsasabina at iba naman ho kung gagamitin ho itong ebidensya, no? Dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi ho, pinasabina lamang ho, ibig sabihin, pinakuha nila yung mga dokumento. 'Di ba? Yung mga tax records galing sa BIR, ito hong mga financial records galing sa AMLC, Anti-Money Laundering Council, at doon ho sa mga bangko. So ayan ho, at nagbigay na nga ho itong mga to ng records noong July 30. So malinaw ho iyan. At syempre nasa Senate Impeachment Court na ho yan. Kaya yan ho yung aabangan natin sa susunod na linggo. At syempre, ito hong depensa, sasabihin ho nila na wag ho itong gamiting ebidensya. So tingnan ho natin ano yung mga magiging legal na argumento no, ng prosecution para ho masabi ho natin na magawa ho itong ebidensya. At ito ho kasi syempre yung makakapagsabi kung ano talaga yung totoong picture nga ho. No? Kasi meron ho mga allegation ng unexplained wealth. Itong si Vice President Sara Duterte, magbibigyan linaw lamang ho yan kung titingnan yung mga financial records ho niya, yung record ho ng bangko. 'Di ba? Yung mga deposito ho niya sa bangko nilang mag-asawa. Pangalawa ho, yung record sa Anti-Money Laundering Council. At syempre, yung mga ibinayad ho nilang buwis. Kasi ho, kapag ho ito ay napagbangga-bangga, napagtugma-tugma, ayun ho natin makikita yung totoong buong litrato nga ho. Kung talagang may sapat na basehan nga ba itong alegasyon na meron hong unexplained wealth, itong si Vice President Sara Duterte. So ayan ho yung titingnan ho natin sa mga susunod na araw. Kaya ho, di ba hinihikayat tayo kanina ni Attorney Toliosa na makinig ho, manood ho sa impeachment trial. Kasi ho, ay syempre kapag direkta ho tayong nanood, ay malalaman ho natin kung ano yung nangyayari. At mas okay ho yung ginawa ng impeachment court kasi ho, alas 10 na ho sila nagsisimula ngayong simula ho last week, di ba? Alas 10 na ho sila nagsisimula, natatapos na alas 2. So hindi naman ho kailangang gabihin para ho manood nung impeachment trial nga ho, no? At wag ho tayong umasa dun sa mga splice videos na kung ano-ano lang yung pinapakita. Kaya tayo ho ay tumutok ho, no? Kung hindi naman ho kayo makatutok ng live, yung mga live stream ho, available naman ho yan kahit ho pagkatapos ng mga live ho nila. So pwede nyo hong balikan at your convenience, diba? Yung nasa mga YouTube ho, nasa online, ay pwede nyo ho naman balikan ho yung mga yan
So ayan ho, kaya para ho mas malinaw ho yung pagdating ho ng impormasyon, mas malinaw ho yung pag-aanalisa. Wag ho tayong umasa basta-basta doon sa mga splice video lamang ho. At syempre abangan ho natin itong dadaang linggo. Ito, nakita na ho natin yung dalawang former at land bank officials nga ho, no? Yung mga manager nga ho ng branch na nakita talaga na nakuha ng Office of the Vice President at Office ng Department of Education yung confidential funds. So wala namang hong argumento ho dyan yung depensa at talaga namang hong wala naman ho silang hindi naman ho nila dininay na talagang merong ganoong pera na nakuha yung OVP at yung DepEd amounting to several 125 million tapos 37.5 million na ilang cheque nga ho kung nakapanood nyo ho ninyo, no? Pero ang tanong ho ng bayan, ito ho masasagot ho ditong dadating na linggo kasi ho ang magtetestigo naman ho yung mga auditors ng Commission on Audit o COA. So sila ho ang nag-audit ng confidential funds at masasabi ho nila saan ho ba nagamit yung confidential funds at sino ho yung mga naging recipient ng confidential funds ho na ito. So kaya ayan ho, mahalaga ho yan yung testimonya ho ng mga COA auditors next week. Kaya manood ho tayo doon sa impeachment trial ho, no, ni Vice President Sara Duterte. At aasahan ho natin mabibigyan linaw sino ba yung mga Mary Grace Piatos na nakalagay doon sa mga resibo, doon sa mga recipient. Ayan ho, matagal na ho bumabaghabag yan sa ating isipan kung sino ho itong mga tao hong ito. At syempre, kaya kailangan ho tayong manood, makinig ho na impeachment trial. Ito ho, may mga pahabol lamang ho. From Bohol listeners, dapat lang po kasi dito natin malalaman kung ano bang klaseng official siya. Kasi kung wala siyang tinatagong kabulastugan, dapat hindi siya takot. Pero kung galing mga kasamaan yon, kita kaya pala takot na takot. Ayan ho, abangan ho natin yan next week. At syempre nakita ho natin yung message ng cellphone number ending in 6291. Sasagutin ho natin yan next week. Wala lamang ho tayong oras, no? Katulad dun ho sa bahay ng nanay ho niya. Sasagutin ho natin yan next week. Wala lamang ho tayong oras. Ito, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff engineer Arnel Villamor, Rolly Bumatayo, Mark Boquiron, Joy Timidan, Tess Ramirez at Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.